Welcome sa ating devotion podcast. Kung first time mong makinig, salamat sa paglaan ng ilang minuto para samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Ang Leviticus 23 ay maaaring mukhang listahan lang ng mga pista at itinakdang pagdiriwang. Pero habang binabasa ko ito, may isang tanong na tumatak sa puso ko. Ano ba ang nagdidikta ng takbo ng buhay ko? Ang schedule ko ba? O ang Diyos? Napakadali nating maging abala. Minsan, puno ang calendar natin, pero kulang ang oras natin sa Panginoon. Kaya sa chapter na ito, ipinapaalala ng Diyos na siya ang nagtatakda ng tamang panahon para sa pagsamba, pagpapahinga, pag-alala, at pagdiriwang. Habang binabasa ko ang Leviticus 23, narealize ko na ang mga kapistahan ay hindi lang tradisyon ng Israel. Bawat isa ay paalala na huwag kalimutang huminto at alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Naisip ko rin ang sarili kong buhay. May mga pagkakataong sobrang focused ako sa susunod na content, sa susunod na plano, o sa susunod na dapat gawin. At minsan, hindi ko namamalayan na mas marami na akong oras sa paggawa para sa Diyos kaysa sa simpleng pananatili sa Kanyang presensya. Parang sinasabi ng Panginoon, "Anak, bago ka gumawa para sa akin, manatili ka muna sa piling ko." Hindi niya tayo tinawag para mabuhay sa walang tigil na pagod. Tinawag niya tayong mamuhay sa Kanyang presensya. Kilalanin na ang Diyos ang may hawak ng bawat panahon ng iyong buhay. Hindi siya Diyos ng kaguluhan, kundi ng kaayusan. Alam niya kung kailan ka dapat maghintay, kumilos, magpahinga, at magdiwang. Walang araw na nasasayang kapag ang Diyos ang sentro ng oras mo. Tanggapin na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. May mga panahong ang pinakamagandang gawin ay huminto at ipaubaya sa Diyos ang hindi mo kayang ayusin. Hindi sukatan ng pagiging faithful ang pagiging laging busy. Mas mahalaga ang pagiging malapit sa Diyos kaysa pagiging abala para sa Diyos. Magtiwala na ang timing ng Diyos ay laging pinakamahusay. Kapag pinaghihintay ka niya, may dahilan. Kapag pinapahinto ka niya, may tinuturo siya. Kapag pinapakilos ka niya, sasamahan ka niya. Hindi ka mahuhuli sa plano ng Diyos kung siya ang sinusundan mo. Ang mga itinakdang kapistahan ay paulit-ulit na nagpapaalala sa Israel kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya. Ganoon din sa atin. Kailangan din nating magkaroon ng mga sandali kung saan tumitigil tayo upang alalahanin ang Kanyang katapatan. Dahil kapag nakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos, madali tayong mapuno ng takot, pagod, at pangamba. Ang pagsamba ay hindi dagdag na gawain sa buhay. Ito ang nagbibigay ng tamang direksyon sa buong buhay. Huwag mong hayaang maging sobrang puno ang schedule mo na mawalan ka na
ng oras sa Diyos. Hindi niya hinihingi ang natitira mong oras. Karapat-dapat siyang maging una. Kapag inuuna natin ang presensya ng Diyos, ang puso natin ay magiging handa sa anumang haharapin. Kung pakiramdam mo ay pagod ka na, o parang wala ng pahinga ang isip at puso mo, lumapit ka ngayon sa Panginoon. Hindi ka niya inaanyayahang gumawa pa ng mas marami. Inaanyayahan ka niya na manatili muna sa Kanya. Hayaan mong siya ang magbigay ng kapahingahan, direksyon, at panibagong lakas. Let us pray. Ama, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na may hawak ng bawat panahon ng aming buhay. Patawarin mo kami sa mga panahong mas naging abala kami kaysa maging malapit sa iyo. Turuan mo kaming unahin ang iyong presensya bago ang aming mga gawain. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong timing kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Bigyan mo kami ng pusong marunong huminto, sumamba, at magpasalamat. Naway, ang bawat araw ng aming buhay ay maging alay para sa iyong kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa devotion na ito. Kung may natutunan ka ngayon, dalhin mo ito sa buong maghapon. Ang Diyos ang may hawak ng iyong oras, kaya hindi mo kailangang mabuhay sa pagmamadali o pangamba. Patuloy nating kilalanin ng Diyos. Tanggapin ang Kanyang kalooban at magtiwala sa Kanyang perpektong panahon. Hanggang sa susunod nating pagninilay sa salita ng Diyos. Tandaan mo, kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, ang bawat panahon, maging paghihintay, pagluha, o pagdiriwang, ay may layunin at biyaya. God bless at patuloy tayong lumakad kasama ang Panginoon. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.